Inyo pong pakinggan itong ituturi kong maliwanag na paliwanag ni Senate President Chis Escudero dun sa banat ni dating Pangulong Duterte na may blanco at may tuturing na illegal at dapat daw ay hindi magbayad ng buwis dahil may problema ang budget for 2025 na pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Pakinggan nyo itong paliwanag na ito para maintindihan ninyo mga DDS, mga anti-Marcos, or mga pro-Marcos at mamamayang Pilipino. Kasi ito po'y veteranong senador, abogado, at saka po Senate President. Pakinggan lang nyo para nakakaintindihan. Ano, ha? Kasi sila talaga ang gumawa nito eh. Kaya sa totoo lang, hindi sa iniiwasan doon. Marami lang talaga ibang trabaho. Maraming mas mahalagang bagay na dapat tugunan ng pansin. At hinahayaan ko sana ito dahil para sa akin nga, sabihin na natin kunwari lang, di ba, na lahat ng sinabi niya totoo na hindi ko kinokonsin sa kanya. Anong po-question niya sa korte? Anong illegal, anong bawal? Dahil sa dulo, ang tanong, yung GAA ba, yung General Appropriations Act ba, yung enroll bill ba, may blanco ba? Hindi tama na mag-akusang may blank check na binigay ang Kongreso. Mali yun. Kasi nungalingan yun at hindi totoo yun. At kung blanco man yung nasa GAA, hindi pwedeng i-release ng DBM yun. Hindi pwedeng i-release ng National Treasury yun. Kung may typographical error sa enrolled bill, na let's say may blankong linya doon na sinabi Project ABCDE o Kalye o Road ABCDE na walang amount, hindi pwedeng release yun at sulatan ng amount na kahit sino man yun. Hindi na kailangan i-deklara pang unconstitutional yun, i-consider ang error yun, at hindi pwedeng i-release. Kung gusto nila mag-aksaya ng panahon para magsampa ng kaso sa korte, malaya silang pwedeng gawin yun. Pero ulitin ko, sa panic at party namin, meron na lamang kaming naiiwan kabilang ang araw na ito na 1, 2, 3, 4, 5, 6, Nagbilang pa. 13 session days, tama? Kabilang ito. Sorry, 12 session days, kabilang ito. Minus yun ang Chinese New Year. Sa 12 session days, mas pagtutuunan namin ng pansin ang mga panukalang batas na sana'y mahabol pa namin sa ika-19 na Kongreso na mas mapakinabangan ng ating mga kababayan. Siyang pintutuon na namin ang pansin. Ang hindi ko maintindihan sa nagre-reklamo, dati siyang naging upper chairman, alam niya ang patakaran at alam niya ang ika nga proseso ng budget. May mga kasama pang abogadong nagre-reklamo kaugnay ito, pero ito alam ko, wala pang dineklarang unconstitutional na bicameral conference committee report. Correct. Wala pang dineklarang unconstitutional na committee report. Totoo yan. Sa katunayan, wala pa yatang dinedemanda sa korte para ideklarang unconstitutional ang isang committee report. Correct. Yan ang sinasabi natin. Kasi hindi naman batas yun. Ang dinedeklarang unconstitutional ay batas. Ayan. Ngayon, Di ba? Yan po yung matagal ko na sinasabi sa inyo. Na ang pwede lang pakialaman ng ating Korte Suprema ay yung batas kung tama ang pagkagawa, tama ang implementation. Pero yung mga proposed bill o committee report, BICAM report, hindi yun batas, hindi yun pakikialaman ng Supreme Court. Garbage yun sa Supreme Court. Kaya nga kahit mga abogado itong company Duterte, hindi sila makatakbo ng Korte Suprema para questionin yung budget. Kasi ang hawak-hawak nilang dokumento ay committee report, hindi General Appropriation Law. Di ba? Talagang masyadong matindi ang panlilin lang eh. Kaya tama yung paliwanag ni Escudero, di ba? yung batas, Ayan, napakinggan po ninyo. batas na sana'y mahabol pa namin sa ika-19 na Kongreso. Ulitin ha, yung sa kanyang paliwanag. Yun yung sabi ko sa inyo madalas. Mga kababayan na siyang pinatutuon na namin ang pansin. Ang hindi ko maintindihan sa nagre-reklamo, dahil siyang naging upper chairman, alam niya ang patakaran at alam Si niya Ungab, tinamaan niya. ang ika nga proseso ng budget. May mga kasama pang abogadong nagre-reklamo kaugnay ito. Pero ito alam ko. Yan, yan o. Yan o. Wala pang dineklarang unconstitutional na bicameral conference committee report. Yes. Wala pang dineklarang unconstitutional na committee report. Correct. Sa katunayan, wala pa yatang dinedemanda sa korte para ideklarang unconstitutional ang isang committee report o bicameral conference Correct committee yan. report. 1,000%. Ang dinedeklarang unconstitutional ay batas. Yan. Ngayon, yung batas ng General Appropriations Act na produkto ng anumang committee o conference committee report o committee report, ang kino-question at kumpleto yung batas na yon,
walang blanco, walang kulang, at yung amount ay nagsusuma. Unawain po ninyo. Ang budget ay may humigit kumulang 200,000 linya na may mga nakasulat na pamagat, titulo ng proyekto at amount. Hindi yun ganun kasimple na gawin o ginagawa. Kaya ang isa, kung mapapansin din niya, pinakita nilang unang kopya na may pirma ako. Kasi nakikita kong kopya ngayon, wala na akong pirma, kaya hindi ko alam kung saan galing yun. Ay nakasaad doon na otorisado ang Committee on Appropriation and Finance na mag-correct, magpuno, maglagay, dahil posible na may nakaligtaan doon. So, sinabi din doon sa huling talata ng Bicameral Conference Committee Report, kapag ka may pagkakaiba ang GAA sa Bicameral Conference Committee Report, ang masusunod ay ang GAA, ang enrolled bill ng GAA. Kung babalik tanawan naman natin, ang mga naging desisyon ng Korte Suprema, ang pinagpipilian lamang ng Korte Suprema kung sakasakali may pagkakaiba, kaugnay sa isang panukalang batas, ay ang journal entry rule na tinatawag o yung pinasok sa journal base sa debate ng Kamara at ng Senado o yung enrolled bill. Ito yung pinirmahan ng Speaker, Senate President, Secretary General ng House, Secretary General ng Senado at ng Pangulo. Ayan na. Ayon sa Korte Suprema natin, sa mahaba at marami ng desisyon, ang susundan at sinusunod, kaya yun yung nakalagay sa Bicameral Conference Committee Report, ay yung enrolled bill. Ayun. Yung pinirmahang bersyon ng batas ng Pangulo, ng leader ng Kamara at ng Senado at ng Secretary General. Ayun, so napakalinaw. Yung pinirmahan ng Speaker, ng Senate President, mga Secretary General at pinirmahan ng Pangulo, yan yung batas. Kaya ulitin ko lang at hindi naman ako nagkulang, ilang beses ko na pinaliwanag yan sa nakaraang mga video. Yung committee report, hindi yan magiging basihan. Dahil hindi yan batas. Ayan na. Kayo nang bahala, kayo na nakarinig. Pinarinig ko sa inyo, mahaba-haba yan. Pero kailangan nyo marinig. Galing sa isang veteranong congressman, veteranong senador, at local official, abogado, now Senate President, Chis Escudero. Hindi po ako spokesman Escudero, pero napakinggan ko yung kanyang press conference yan eh. So, yun, hindi ko nakakalayo yung mga dati ko na mga diniscuss. At yun naman talaga. Kaya hanggang sa ingay lang sa media at sa social media, yung kampo ng mga Duterte, kasi alam nila, garbage yan pag nagpunta sila ng Korte Suprema. Alam nila na hindi naman ho batas yung hawak nila. Ang hawak nila, committee report, na hindi naman talaga yun, na blanco. Sabi nga ni Escudero, kahit blanco pa yan, sabihin natin, mayroong blanco. Pero sabi niya, walang blanco. Pero kung sakali may blanco, hindi naman magiging pera yun. Hindi naman papayagan ng DBM yun at saka ng Treasury na maglabas ng pondo kung blanco. Abay, corruption yan. Pwede silang makulong. Kung blanco yung project, walang pondo, lalagyan mo, bawal yun. Ayan, feeling kasi itong kampo ng mga DDS at kampo nila, sila lang ang magaling at sila lang ang matalino. Ngayon, nakabukuhan na. Sino ang matalino? Yung bumabanat sa budget? O yung nagdidepensa ng budget? Tinatanong ko lang kayo. Malaya po kayo. Dahil yung perang yan ay ating paghihirapan. Yung perang yan ay ibabayad natin buwis. Kaya lahat ng Pilipino dito at sa abroad may karapatang talakayin, pag-usapan at paniwalaan natin kung sinong tama nagpapaliwanag sa isyong ito ng 2025 budget. Legal na legal ang budget sa akin pong personal na opinyon at paniniwala dyan.